Nagsisimula ang pelikula sa pagkapakita sa isang lalaking nagngangalang Seth na nagigising at dumaraan sa isang buhay na sobrang paulit-ulit at nakakasawa. Araw-araw, pare-pareho lang ang routine niya at tila walang kahit anong kapanapanabik na nangyayari sa buhay niya. Naglilinis siya ng sarili, kumakain ng simpleng almusal, sumasakay ng bus at kalaunan ay dumadating sa trabaho. Nagtatrabaho si Seth bilang tagapag-alaga sa isang animal shelter. Simple lang ang araw-araw niyang gawain tulad ng paglilinis ng mga hawla, pagpapakain sa mga aso at pag-aalaga sa mga hayop doon. Kapag tapos ng shift niya, diretso agad siyang umuuwi nang hindi na pumupunta kung saan-saan, na para bang umiikot lang ang buong buhay niya sa walang katapusang routine na iyon. Pero nagsimulang magbago ang lahat sa isa sa mga normal niyang biyahe pauwi sakay ng bus nang bigla niyang mapansin ang isang babaeng tila pamilyar sa kanya. Pagkatapos niya itong titigan ng mabuti, napagtanto ni Seth na ang babae ay si Holly, isang dating kaklase niya noong nag-aaral pa sila. Dahil sa halo ng pagkamausisa at paghanga, nagkaroon ng lakas ng loob si Seth na kausapin ito. Sinimulan niya ang usapan sa pagtawag sa pangalan ni Holly, kahit halatang hindi siya kilala ng babae. Sinubukan pa nga ni Holly na alalahanin siya, pero kaswal lang na sinabi ni Seth na normal lang iyon dahil hindi naman sila naging malapit noon. Kahit ganon, inamin ni Seth na malinaw pa rin sa kanya ang alaala ni Holly. Nagpatuloy ang maikli nilang pag-uusap hanggang sa makarating si Holly sa bababaan niya. Bago ito umalis, sinubukan ni Seth na tanungin kung maaari silang magkita muli minsan. Pero walang isinagot si Holly at basta na lang naglakad palayo. Kahit napakaikli lang ng pagkikita nilang iyon, hindi na maalis ni Seth si Holly sa isip niya pagkatapos noon. Para sa kanya, si Holly ang perpektong babae na matagal na niyang hinahanap. Unti-unti, ang simpleng pagkamausisa niya ay naging obsesyon. Nang gabing iyon, nagsimulang maghanap si Seth ng personal na impormasyon tungkol kay Holly sa internet. Nahanap niya ang mga social media account nito at sinimulang alamin ang lahat tungkol sa kanya. Kasama na ang mga hilig, interes at personal niyang buhay. Kinabukasan sa trabaho, nilapitan ni Seth ang katrabaho niyang si Nate at humingi ng payo kung paano mapapalapit sa isang babae. Sa umpisa, parang wala namang interes si Nate dahil hindi naman sila gaanong close ni Seth. Pero nang mapansin niyang seryoso talaga ito, nagbigay rin siya ng ilang suhestyon. Sinabi niya kay Seth na ang pinakamagandang paraan para mapalapit sa isang babae ay alamin ang mga bagay na gusto nito at unti-unting bigyan siya ng atensyon sa paglipas ng panahon. Tinandaan ni Seth ang payo ni Nate at ipinagpatuloy ang normal niyang trabaho. Kalaunan ng araw ding iyon, inutusan si Seth na tulungan ang isang doktor na patulugin habang buhay ang isang matandang aso na paborito pala niya sa shelter. Iminungkahi pa ng doktor na ampunin na lang ni Seth ang aso para hindi na ito kailangang patayin. Pero tumanggi siya dahil bawal daw ang alagang hayop sa tinitirahan niya. Matapos ang proseso, tinulungan ni Seth na sunugin ang katawan ng aso bago bumalik sa paglilinis ng mga hawla gaya ng dati. Habang nagtatrabaho,
Hindi sinasadyang nadiskubre niya ang isang lumang silid na matagal nang hindi ginagamit sa loob ng shelter. Matagal niya itong tinitigan, pero kalaunan ay pinili na lang niyang huwag itong isipin ng sobra at ipinagpatuloy ang trabaho niya. Nang gabing iyon, muli na namang napaisip si Seth tungkol kay Holly. Sinimulan niyang isulat ang mga bagay na gusto ni Holly habang nagsasanay magsalita sa harap ng salamin para hindi siya kabahan kapag kinausap niya itong muli. Kinabukasan, tuluyan ng pumunta si Seth sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Holly. Nagkataon namang si Holly mismo ang nagsilbi sa kanya. Muli niyang sinubukang ipaalala kung sino siya, pero mukhang walang interes si Holly at nakatuon lang ito sa trabaho niya. Kahit ganun, patuloy pa rin si Seth sa pagsubok na mapalapit sa kanya. Pagkatapos siyang pagsilbihan ni Holly, agad siyang nag-imbita rito na manood ng concert ng paborito nitong banda. Nagkunwari si Seth na umatras sa huling minuto ang kaibigan niya, kaya mayroon siyang sobrang tiket. Pero imbes na maging maayos ang sitwasyon, lalo lang itong naging awkward. Magalang na tumanggi si Holly dahil may boyfriend na raw siya. Sa halip na umurong si Seth, lalo lang lumalim ang obsesyon niya kay Holly. Palihim niya itong sinimulang, sundan saan man ito magpunta hanggang sa kalaunan ay nalaman pa niya kung saan ito nakatira. Unti-unting napansin ni Holly na parang may sumusunod sa kanya, kaya ikinuwento niya ito sa matalik niyang kaibigang si Clare. Pero kaswal lang ang naging reaksyon ni Clare at nagbiro pa na okay lang lumapit ang lalaki basta guwapo ito. Pagkatapos medyo kumalma, tinawagan ni Holly ang boyfriend niyang si Eric. Habang magkausap sila sa telepono, napag-usapan nila ang relasyon nila na halatang hindi na maayos. Pagkatapos noon, kinausap ulit ni Holly si Claire tungkol kay Eric. Pinayuhan pa siya ni Claire na hiwalayan na ito dahil dati na raw siyang niloko ni Eric at paulit-ulit siyang sinasaktan emosyonal. Nagpalit ang eksena kinabukasan habang nagtatrabaho si Holly sa restaurant. Hindi nagtagal matapos siyang dumating, sinabi sa kanya na may nagpadala raw ng bulaklak para sa kanya. Dahil curious, tiningnan ni Holly ang buke at nakita ang card na may nakasulat na "Be mine." Noong una, inakala ni Holly na si Eric ang nagpadala ng mga bulaklak. Dahil doon, pagkatapos ng trabaho ay agad niyang pinuntahan si Eric sa bar kung saan ito nagtatrabaho at sinabihang tigilan na ang pagpapadala ng ganong bulaklak. Pero mukhang totoong naguguluhan si Eric at sinabi nitong wala siyang ipinadalang bulaklak kahit isa. Hindi alam ni Holly na naroon din pala si Seth at palihim na nakikinig sa usapan nila. Dahil napahiya ng mapagtantong nagkamali siya ng akala, pumunta si Holly sa banyo para pakalmahin ang sarili. Pero hindi na namalayan palihim siyang sinundan ni Seth doon. Binanggit muli ni Seth ang tungkol sa mga bulaklak at hindi direktahang inamin na siya ang nagpadala noon. Doong nagsimulang makaramdam si Holly ng totoong takot at kabahala. Mariining sinabi kay Seth na tigilan na siya nito sa pagsunod dahil sobrang creepy na ng kilos niya. Pagkatapos noon, sinubukan ng umalis ni Holly. Pero patuloy pa rin siyang hinabol ni Seth hanggang sa dumating si Eric. Agad na sinuntok ni Eric si Seth at itinapon palabas ng bar. Pero makalipas lang ang ilang sandali, aksidenteng nakita ni Seth ang personal diary ni Holly na nakahandusay sa labas ng gusali. Matapos linisin ang mga sugat sa mukha niya mula sa pakikipagsuntukan kay Eric,
Sinimulang basahin ni Seth ang diary ni Holly na aksidente niyang nakita sa labas ng bar. Noong una, simpleng curiosity lang ang nararamdaman niya tungkol sa buhay ni Holly. Pero habang mas marami siyang nababasang pahina, lalo siyang nagiging obsessed dito. Kasabay nito, muli niyang naalala ang abandonadong silid na nadiskubre niya noon sa trabaho. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa animal shelter, bumalik si Seth sa hindi ginagamit na silid at mas maingat niya itong sinuri. Napag-alaman niyang malaki pala ang lugar at halos walang pumupunta roon. Nang makita niya ang kondisyon ng silid, nakabuo si Seth ng nakakakilabot na plano. Sinimulan niyang gawing malaking hawla ang lugar, isang hawlang sapat ang tibay para ikulong ang isang tao sa loob. Pagkatapos niyang maihanda ang lahat, ipinagpatuloy ni Seth ang pangangalap ng impormasyon tungkol kay Holly. Pag-aaral sa araw-araw nitong routine at maging ang pagbili ng pampatulog dahil desidido na siyang kidnapin ito. Samantala, nagsimula namang hindi mapalagay si Holly matapos ang nangyari sa bar noong gabing iyon. Pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya mula sa malayo. Dahil sa takot, naging mas maingat siya sa mga taong nasa paligid niya. Sa isang pagkakataon, nang lapitan siya ng isang palaboy gabi na. Sobrang nataranta si Holly kaya agad niyang pinatakan ng pepper spray ang mukha nito bago mabilis na tumakbo palayo. Pagkarating niya sa bahay ng ligtas, agad niyang nilok ang lahat ng pinto. Isinara ang mga kurtina at tiniyak na walang tao sa labas. Nang medyo kumalma siya, naglinis siya ng sarili at sinubukang magpahinga. Pero ilang sandali lang matapos niyang patayin ang ilaw at magsimulang makatulog, biglang lumitaw si Seth mula sa likuran niya. Tinakpan niya ang bibig ni Holly at tinurukan ito ng pampatulog hanggang mawalan ito ng malay. Pagkatapos matagumpay na mapabagsak si Holly, itinago ni Seth ang katawan nito sa loob ng malaking karton para magmukha itong ordinaryong package. Kalaunan ng gabing iyon, lihim niya itong dinala sa pinagtatrabahuhan niya. Doon niya nakasalubong si Nate na nakaduty sa shelter ng gabing iyon. Kaswal na tinanong ni Nate kung ano ang dala niya ng ganong oras ng gabi. Nanatiling kalmado si Seth at nagsinungaling na inutusan daw siya ng boss nila na mag-deliver ng package. Dahil hindi gaanong naghinala si Nate, pinapirma lang niya muna si Seth sa attendance sheet. Pero mabilis na naging tensyonado ang sitwasyon nang makarinig bigla si Nate ng kakaibang tunog mula sa loob ng silid. Agad niyang sinabihan si Seth na tumahimik para malaman kung saan nanggagaling ang ingay. Nagsimulang mataranta si Seth at pilit na dinidistract si Nate dahil natatakot siyang baka magising si Holly at gumawa ng ingay mula sa loob ng kahon. Sa kabutihang palad, matapos magtingin-tingin sandali si Nate, inakala niyang sirang air conditioner lang ang pinanggagalingan ng tunog. Nakaliwas si Seth sa hinala at agad niyang dinala si Holly sa lihim na silid na inihanda niya bago ito ikinulong sa loob ng hawla. Nang tuluyang magising si Holly, sobra siyang natakot nang makita niyang nakakulong siya sa loob ng bakal na hawla. Nagpanik siya at buong lakas na nagpumiglas habang desperadong sinusubukang sirain ang kandado gamit ang mga kamay niya. Pero walang nangyari dahil sobrang higpit ng pagkakasara ni Seth sa hawla. Sa desperado niyang pagdatangkang makatakas, natanggal pa ang isa niyang kuko.
Kinabukasan, matapos ang trabaho niya, bumalik si Seth para pakainin si Holly bago na naman ito iwanang mag-isa sa silid. Mula noon, isang beses lang kada araw bumibisita si Seth para magdala ng pagkain at tubig bago muling iwan si Holly sa loob ng hawla. Noong una, tumanggi si Holly na kumain at palagi siyang lumalaban. Pero pagsapit ng ikalawang araw, nagsimula na siyang magmakaawang wag siyang iwan mag-isa. Gayunpaman, ipinipilit ni Seth na ginagawa niya ang lahat ng iyon para raw sa relasyon nilang dalawa. Dahil ayaw niyang mamatay sa gutom, kalaunan ay napilitan na ring kainin at inumin ni Holly ang ibinibigay ni Seth. Samantala, sobrang saya naman ni Seth sa sitwasyon. Para sa kanya, ngayong nasa kanya na ng lubusan si Holly, pakiramdam niya ay naging perpekto na ang buhay niya. Kinabukasan, muling binisita ni Seth si Holly at nagsimulang linisin ang kalat nito. Kasama na ang pag-aalis sa patay na daga na pinatay ni Holly sa loob ng silid kanina. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Holly si Seth kung ano ba talaga ang tunay nitong balak. Tinanong niya kung plano ba siyang saktan o gumawa ng masama sa kanya. Pero ipinilit ni Seth na wala siyang intensyong gawin ng mga iyon. Sa halip, sinabi niyang gusto niya lang daw iligtas si Holly. Pagkalabas niya ng silid, muntik nang mahuli si Seth nang hindi inaasahang makasalubong niya si Nate na nagpapatrol malapit sa ibabang bahagi ng gusali. Dahil kinakabahan, mabilis na umalis si Seth para hindi magduda si Nate. Pero kinabukasan, nang bumalik si Seth upang muling bisitahin si Holly, doon na nagsimulang mabunyag ang lahat ng madidilim na sikreto. Inamin ni Seth na matagal na niyang palihim na binabasa ang diary ni Holly. At mula sa mga pahinang iyon, nalaman niya ang nakakakilabot na katotohanan tungkol kay Holly na wala ng ibang nakakaalam. Lumalabas na si Clare, ang matalit na kaibigan ni Holly na ilang beses nang lumabas sa kwento, ay matagal nang patay. Ang Clare na kinakausap ni Holly ay isa lamang hallucination sa loob ng isip niya. Sa diary, ikinuwento ni Holly kung paano nagsimula ang lahat matapos niyang matuklasang niloloko siya ni Eric kasama si Clare. Nung gabing iyon, nag-uusap sina Holly at Clare sa loob ng sasakyan habang sinusubukan ni Clare na magpaliwanag at humingi ng tawad. Pero dahil sa sobrang galit, biglang inapakan ni Holly ng madiinang silinyador dahilan para bumangga ang sasakyan. Kahit maaari pa sana silang mabuhay pareho matapos ang aksidente, tuluyan nang nawalan ng kontrol si Holly. Kinuha niya ang matulis na bubag na nakabaon sa katawan niya at isinaksak iyon sa mata ni Clare hanggang mapatay niya ito. Matapos ang insidenteng iyon, tuluyan nang lumabas ang madilim na pagkatao ni Holly. Nagsimula siyang makipagrelasyon sa iba't ibang lalaki para lamang manipulahin at kalaunan ay isa-isang patayin ang mga ito. Pero imbes na matakot sa katotohanan, lalo pang naging obsessed si Seth kay Holly matapos niyang malaman ang lahat. Para sa kanya, si Holly ang perpektong babae na matagal na niyang hinahanap. Kaya kumbinsido si Seth na kailangan niyang protektahan si Holly mula sa labas ng mundo kahit gaano pa kabaluktot ang paraan niya. Dahil wala na siyang dahilan para magsinungaling, umiti na lamang si Holly at inamin ang lahat ng krimen niya. Madali, sanang naisuko ni Seth si Holly sa pulis matapos niyang malaman ang totoo. Pero imbes na gawin iyon, pinili niyang itago ang mga sikreto nito at patuloy itong ikulong sa loob ng hawla.
Pagkatapos noon, muli na namang iniwan ni Seth si Holly mag-isa. At sa sandaling iyon, muling lumitaw ang imahe ni Claire sa isip ni Holly na para bang siya pa rin ang nag-iisang kaibigang kasama nito sa gitna ng kalungkutan. Kinabukasan, muling binisita ni Seth si Holly at binigyan siya ng tela para makapaglinis siya sa loob ng hawla. Matapos tiyaking maayos si Holly, bumalik si Seth sa itaas dahil kailangan pa niyang tapusin ang normal niyang trabaho sa shelter. Pero nitong mga nakaraang araw, nagsimula nang magbago ang kilos ni Seth. Madalas siyang tulala at hindi na nakakapag-focus sa trabaho gaya ng dati. Habang malalim sa iniisip si Seth, biglang nilapitan siya ng babaeng boss niya at pinapunta sa opisina. Doon, sinimulan siyang sermonan ng boss dahil marurumi na raw at hindi maayos ang ilang hawla sa animal shelter. Dati, kilala si Seth bilang isa sa pinakasipag at pinakamaingat na empleyado roon. Sinabi ng boss niya na hindi na siya mukhang katulad ng lalaking dati nitong kilala. Dahil doon, kinakabahang tinanong ni Seth kung tatanggalin na ba siya sa trabaho. Pero sinabi ng boss niya na bibigyan pa rin siya ng huling pagkakataon. Ngunit kapag nagkamali pa siyang muli, hindi na ito magdadalawang isip na tanggalin siya sa shelter. Napinili ni Seth na dumiretso na lang sa bahay imbes na bisitahin si Holly gaya ng nakasanayan niya. Habang mag-isa sa bahay, malalim na pinag-isipan ni Seth ang relasyon nila ni Holly. At unti-unti, nagsimula siyang magkaroon ng pagnanais na kontrolin ng lubusan ng buhay nito. Hanggang ngayon kasi, palaging pakiramdam ni Seth na si Holly ang may kakayahang impluwensyahan at kontrolin ang isip niya. Kaya, sa pagkakataong ito, gusto niyang baliktarin ang sitwasyon at patunayang siya naman ang may kontrol. Kinabukasan, bumalik si Seth upang makita si Holly habang may dalang 2 chocolate bar bilang pang-araw-araw nitong pagkain. Nang mapansing sobrang kaunti lang ng pagkain, agad na humingi si Holly ng mas marami. Pero matigas na tumanggi si Seth at sinabi nitong mula ngayon, siya na ang gagawa ng lahat ng patakaran. Gusto niyang maintindihan ni Holly na siya na ang magganap na kontrol sa buhay nito. Pagkarinig niyon, nagpakita si Holly ng malungkot na ekspresyon sa harap ni Seth. Pero hindi alam ni Seth na minamanipula lang pala nito ang emosyon niya. At gaya ng inaasahan ni Holly, unti-unting dumigay si Seth dahil mahal na mahal pa rin niya ito. Kalaunan, nagpasya si Seth na kumuha ng dagdag na pagkain mula sa malapit na estante para hindi magutom si Holly. Habang abala si Seth sa pagkuha ng pagkain, si Nate naman na nagpapatrol sa basement area ay aksidenteng nadiskubre ang lihim na silid. Dahil sa curiosity, pumasok si Nate sa lugar at siniyasat ito hanggang sa tuluyan niyang makita ang malaking hawla na may babaeng nakakulong sa loob. Agad siyang mabigla ng mapagtantong parang bilanggo si Holly sa lugar na iyon. Sa mismong sandaling makakita si Holly ng ibang tao, desperado siyang nakiusap kay Nate na palayain siya. Sinabi ng humang na bito ng anumang bagay na pwedeng makabasag sa kandado ng hawla. Litong-lito pa rin si Nate at pilit makinapakalma ang sarili habang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero sinabi ni Holly na wala na silang sapat na oras para magpaliwanag. Kasabay nito, nagsimulang makaramdam si Seth na may mali sa labas ng silid. Agad siyang bumalik sa lugar kung saan nakakulong si Holly. Pagdating ni Seth, agad siyang napansin ni Holly.
Pero imbes na balaan si Nate, palihim niyang sinenyasan si Seth na atakihin ito. Walang pag-aalinlangang hinampas agad ni Seth si Nate gamit ang baton na hawak niya. Pero mas malakas pala si Nate kaysa sa inaasahan niya. Habang unti-unting natatalo si Seth sa laban, mabilis niyang inilabas ang folding knife niya at sinaksak si Nate. Tinulungan pa siya ni Holly sa pamamagitan ng pagharang ng paa nito dahilan para matumba si Nate sa sahig. Agad na sinabi ni Holly kay Seth na kumuha ng ladrilyo at atakihin si Nate bago pa ito makatayo muli. Noong una, nagatubili si Seth dahil kitang-kita ang takot sa mukha niya sa gagawin niya. Pero kalaunan, kinuha niya ang ladrilyo at paulit-ulit na hinampas iyon sa ulo ni Nate hanggang sa tuluyan itong mamatay. Pagkatapos ng lahat, halatang-halata ang matinding takot ni Seth at hindi siya makapaniwalang nakapatay siya ng tao. Samantala, si Holly naman ay nanatiling sobrang kalmado sa buong sitwasyon. Sinimulan pa niyang turuan si Seth kung paano itatago ang bangkay ni Nate para walang makaalam sa nangyari. Sinabi ni Seth na masyadong malaki ang katawan ni Nate para magkasya sa furnace na ginagamit nila sa pagsusunog ng mga patay na aso sa shelter. Pero kalmadong sinabi ni Holly na may iba pang paraan para mawala ang ebidensya. Inutusan niya si Seth na putulin sa maliliit na bahagi ang katawan ni Nate. Alisin ang anumang maaaring pagkakilanlan dito at maingat na itapon ng mga labi para walang bakas na maiwan. May ilang bahagi pa nga ng laman ni Nate ang ipinakain nila sa mga aso sa shelter para magmukhang walang nangyari. Lubos doon na trauma si Seth at kitang-kita na ayaw niyang gawin ang lahat ng iyon. Pero patuloy siyang pinipilit ni Holly hanggang sa tuluyan na rin siyang sumunod. Matapos ang lahat, nagsimulang linisin ni Seth ang dugo sa katawan at damit niya. Kakatuwa man, dahil nakita ni Holly kung hanggang saan kayang gawin ni Seth para sa kanya, unti-unti rin siyang nagkakaroon ng damdamin para rito. Sa gitna ng tensyonadong sitwasyon, hiniling pa ni Holly kay Seth na lumapit dahil nilalamig siya at gusto niyang painitin siya nito. Pero mahinahon magtumanggi si Seth at ipinaliwanag na hindi niya kailanman binalak mapilitin siya sa ganoong paraan. Habang nililinis ang mga natitirang mansa ng dugo ni Nate, nagsimulang lamunin si Seth ng takot at pagsisisi. Hindi niya mapigilang isipin kung ano ang mangyayari kapag natuklasan ng pulisya ang pagpatay. Kitang-kita ang panginginig ni Seth habang pilit niyang pinapakalma ang sarili dahil sa kaibuturan niya. Alam niyang tuluyan nang nasira ang buhay niya matapos ang nangyari. Pero kabaliktaran naman si Holly. Nanatili siyang sobrang kalmado. Sa mahinahong tono, sinabi niya kay Seth na normal lang daw ang ganong takot para sa isang taong unang beses palang nakapatay. Ayon kay Holly, unti-unti ring mawawala ang panic at guilt hanggang sa masanay si Seth at maging normal na lang iyon para sa kanya. Dahil sa matinding pagod sa isip at takot, nagpasya si Seth na umuwi muna at iniwan si Holly sa loob ng hawla. Pero pagbalik niya sa itaas na bahagi ng animal shelter, napansin niyang may kausap ang babaeng boss niya na isang detective na dumating upang hanapin si Nate matapos itong biglang mawala ng walang bakas. Sa mismong sandaling makita ng detective si Seth, agad na itong kinausap ng Treballo. Binala si Seth sa isang silid at tinanong tungkol sa relasyon niya kay Nate. Habang pilit na nagpapakalma, sinabi ni Seth na maayos naman ang samahan nila at wala silang naging problema sa isa't isa. Pagkatapos noon,
Tinanong ng detective kung kailan niya huling nakita si Nate. Dagdag pa niya, may personal daw na aasikasuhin si Nate, kaya sandali na itong ipinabantay kay Seth ang posisyon nito malapit sa guard area. Sa kasamaang palad, lalo lamang naghinala ang detective sa paliwanag ni Seth. May ilang bahagi kasi ng kwento niya na parang hindi tugmakaya, lalo pang naging tensyonado ang interogasyon. Pero kahit ganon, wala pa ring sapat na ebidensya ang detective para ituring si Seth bilang pangunahing suspek. Kaya kalaunan ay pinayagan din siyang umalis. Kinabukasan, muling binisita ni Seth si Holly sa loob ng hawla. Pero sa pagkakataong ito, tumanggi nang makipag-usap si Holly sa kanya. Sinabi pa nito na tigilan na siyang bisitahin kung hindi naman siya totoong mahal ni Seth. Pagkarinig niyon, agad na sinubukan ni Seth na kumbinsihin si Holly na totoong mahal niya ito at handa siyang gawin ng kahit ano para rito. Pero sinabi ni Holly na walang halaga ang mga salita niya hanggat hindi niya ito napapatunayan. Muli na namang sinimulan ni Holly na manipulahin ang isip ni Seth. Sinabi niyang patunayan nito ang pagmamahal sa sukdulang paraan sa pamamagitan ng pagputol sa sarili niyang daliri para sa kanya. Natural lang, agad tumanggi si Seth dahil para sa kanya ay baliw na kahilingan niyon. Pero patuloy na minanipula ni Holly ang emosyon niya hanggang sa tuluyan na naman siyang mahulog sa patibong nito. Sa huli, pinutol nga ni Seth ang isa niyang daliri para lamang mapatunayan ang pagmamahal niya kay Holly. Pero matapos gawin ni Seth ang nakakatakot na bagay na iyon, agad namang sinamantala ni Holly ang kahinaan niya. Habang abala si Seth sa sakit na nararamdaman, mabilis na inagaw ni Holly ang kutsilyo nito at nagbantang sasaktan ang sarili kapag hindi nito binuksan ang hawla. Dahil sa matinding panik, desperadong pinapakalma ni Seth si Holly dahil natatakot siyang baka totohanin nito ang pagbabanta. Pero patuloy siyang pinilit ni Holly hanggang sa tuluyan ng bumigay si Seth at binuksan ang pinto ng hawla para pigilan itong saktan ng sarili. Sa mismong pagbukas ng hawla, dahan-dahang lumabas si Holly at naglakad palapit kay Seth. Sa maikling sandali, tila naming payapa ang lahat ng yakapin at halikan siya ni Holly na parang totoong tinanggap na siya nito. Pero panlilin lang pala ang lahat. Sa mismong sandaling bumaba ang depensa ni Seth, bigla siyang inatake ni Holly at nilaslas ang leeg niya gamit ang kutsilyo, dahilan para malubha siyang masugatan. Pagkatapos noon, lumipat ang eksena kay Holly na tuluyan ng nakatakas mula sa pagkakabihag at muling bumalik sa tila normal na pamumuhay. Nagkabalikan pa nga sila ng boyfriend niyang si Eric. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal, aksidenteng may nakita si Holly sa cellphone ni Eric at natukwasan ng niloloko pa rin siya nito kasama ang ibang babae. Pagkatapos matuklasan ng pagtataksil, tahimik na kumuha si Holly ng kutsilyo sa kusina at dahan-dahang naglakad papunta kay Eric. Sa ilang sandali, naging sobrang tensyonado ang sitwasyon at mukhang may masama siyang gagawin dito. Pero hindi inaasahan, iniabot lang ni Holly pabalik ang cellphone kay Eric nang walang sinasabi bago umalis ng bahay. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagtungo si Holly sa isang lugar na tila pamilyar na sa kanya.
bumalik siya sa underground room kung saan siya dating ikinulong ni Seth. Pero ngayon, tuluyan ang nagbago ang sitwasyon. Dati, si Holly ang nakakulong sa hawla. Pero sa pagkakataong ito, si Seth na ang nakakulong sa loob. Sobrang miserable na ng itsura ni Seth. Payat ng katawan niya. Tuyo at kulubot na ang balat niya. At halos hindi na siya makakita dahil sa lumalalang kondisyon ng mga mata niya. Pero nakakagulat man, siniguran siyang alagaan ni Holly na may tunay na pag-aaruga at atensyon. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nilang dalawa, naniwala si Holly na si Seth lang ang tanging taong tunay na nakakaunawa sa kadilimang nasa loob niya. Wakas! Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel. Muli, ako si Richard Belen. Goodbye.